After 1 month ay magbibigay na po ako sa inyo ng update tungkol dito sa mga minargot kong rubber plants. Dito po ito nakapwesto sa aking rooftop. Tingnan nyo po, 30 days pa lang, pero tingnan nyo, napakarami ng ugat. Ito po ay si Black Prince rubber plant. Ito naman pong isang ito ay si Holland Tineke. Tingnan nyo po, medyo maganda na rin ang mga ibinigay niyang ugat. Ito pa ang isang Holland Tineke. Pero ang napansin ko dito, medyo mabagal yung development ng mga ugat. Hindi pa masyadong visible. Kakaunti pa lang. Pero ang maganda sa kanya, tinubuan na siya ng mga stems sa ilalim. Ayan, may 2 usbong na. Siguro bibigyan ko pa to ng another 2 weeks bago ko to putulin. Ito po sanga ng tineke, pinutulan ko tsaka binaon ko direkta sa lupa. Titingnan ko kung tutubo. Actually, ito pa po yung pinutulan ko na tineke. Kung mapapansin nyo po, ay tinubuan na rin ng mga dahon. Ayan, sariwang-sariwa at ang gaganda ng kulay. Sinubukan ko po kasi talagang itusok sa lupa kung tutubo rin ang rubber tree. Madalas po kasi ang ginagawa ko ay pagmamarkot. Ngayon, abangan natin kung ito ay mabubuhay ng maayos. Ito na po yung 3 sanga ng tineke na sinasabi ko sa inyo na itinusok ko sa lupa. Ayan po. Do hindi naman sila nagagalaw-galaw dito at medyo nasa shaded area sila compared dun sa mga mother plants. Tingin ko naman po ay stable na sila. Kasi hindi naman natumba, hindi nalanta, hindi natuyo. Ayan po, ganun pa rin ang kanilang mga kulay. Sila naman po ay bibigyan ko pa ng another 30 days o 1 buwan para siguradong sila ay stable at well-rooted bago ko sila ilipas sa permanenteng paso na kanilang pagtataniman. Sa puntong ito ay 40 days na po ng ating mga markot na rubber tree. So this time ay pwedeng-pwede na silang i-harvest. So simulan natin kay Black Prince na napakaraming mga ugat talaga nito. Oh. Ang ganda! Punong-puno ng ugat. Ngayon naman ay isunod na natin tong si Holland Tineke. 2 po sila, diba? So ito yung una. Nung mga nakaraan po na ipinakita ko sa video na hindi pa masyadong visible yung mga ugat niya. Pero this time, tingnan nyo naman, napakaganda na rin ang mga ugat. O heto naman yung ating pangalawang Holland Tineke. Ang maganda nga po dito kasi tinubuan na siya kagad ng mga usbong sa ilalim. So pag nagsilak itong mga usbong na to, syempre magiging multiple stems. Ay, napakaganda po talaga nitong rubber tree na to. Tingnan nyo po, ang gaganda rin ng kanyang mga ugat. Para sa akin po kasi pagka multiple stems ang isang rubber plant ay napakaganda po niyan tignan. So this time ito naman po ang ating panghuling minarkot, si tricolor rubber tree. Alam niyo po ba na ito ay locally grown? Pero napakaganda po ng itsura nito, ang mga color pattern ng dahon at saka makakapal ang dahon niya. Tignan niyo po, napakaganda rin ng kanyang ugat. At tignan niyo po ang mga dahon ni tricolor. Napakaganda, di ba po? May pagka-lemon. Ay nako, inabot na tayo ng hating gabi sa ating pagmamarkot. So, ngayon, ibababad ko na lang muna sila dito, no? At bukas ng umagang umaga, saka ko na lang sila itatanim. Sandali po, ipapakita ko lang muna sa inyo isa-isa. Ito yung sinasabi ko sa inyo, si tricolor. Ayan, ang ganda po ng mga dahon niya. Ang kakapal ho, oh. Ayan. Tapos ito yung ating Holland Tineke, na napakaganda rin. Isa pang Holland Tineke. Ayan, medyo yellowish at ang kanyang mga dahon na medyo cream. Ayan, at makakapal din ho yung hilat siya ng kanyang mga dahon. Oh. Ayan, tapos, ito naman yung ating napakatangkad na napakalalaking dahon at matigas na matigas din, si Black Prince. Ayan po. Ganda. So, ayan, hanggang dito na lamang po ang aking pagbabahagi. Hanggang sa muli, ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!